Mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas ang alas 4. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon. Huling biyernes din ho tayo sa Agosto 2025, August 29. Sa ulo ng ating mga balita, investigasyon ng Kamara sa flood control projects kasado na sa September 2. Dating CIDG chief na si Macapas pinatawan ng 90-day suspension kaugnay ng kaso ng mga missing sa Bungero. Pangulong BBM hinamon na maunang magpa-lifestyle check. Unang araw ng kumpanya para sa farm polls naging mapayapa ayon naman sa PNP. Police Brigadier General Jean Pajardo tuluyan ang inilis bilang spokesperson ng PNP. 10 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Bagyong Jacinto patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa kahit na nasa labas na ng power line. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, patuloy na palalakasin ang Tropical Depression Jacinto, ang hanging habagat ng umiiral sa bansa. Ayon sa Pag-asa, bagamat nakalabas na ng Philippine Area Responsibility ang bagyo, inaasahang magdadala pa rin ito ng mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa. Huling namataan ang bagyong Jacinto sa layong 505 kilometro kanluran ng Subic Bay, Zambales. Dalang hanging umabot ng 45 kilometro bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso umabot naman ng 55 kilometro bawat oras. Inaasahan ang maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa Ilocos Region, Car, Cagayan, Isabela, Zambales, Bataan dahil naman sa trap ng bagyo. Parehong weather condition naman ang mararanasan sa Western Visayas, Negros Island Region, Occidental Mindoro, Palawan dahil naman sa hanging habagat. Sugatan ng 10 katao matapos araruhin ng isang pampaserong bus ang 10 sasakyan sa kasumalpok sa barrier ng Commonwealth, Quezon City. Sa investigasyon ng Quezon City Police District Traffic Enforcement Unit, sa ilalim ni Lieutenant Colonel Jopre Lim, nakilala ang bus driver na si Rolando, 36 years old, taga San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari ang naturang trahedya bandang alas 6:55 ng umaga sa kanto ng Commonwealth Avenue at Doña Carmen Avenue, Barangay Commonwealth sa Quezon City. Unang nabangga ng bus ang isang sedan. Nadamay naman ang UB Express van, isang pampasaherong jeep, modern jeepney at 6 na motorsiklo. Gayon din ang tent ng Bureau of Animal Industry Inspection Site at ang perimeter fence ng MRT-7 railway structure. Nabatin na nawala ng preno ang bus, kaya't mabilis na nasira o mabilis ang naging takbo nito. Galing ito ng Litex. Rumesponde agad ang mga otoridad, dinala sa Rosario Maclang Bautista Hospital ang mga biktima.
nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple damage to property at multiple physical injuries ang driver ng bus. Nasunog naman ang isang passenger cargo ship sa bayan ng San Andres sa lalawigan ng Quezon. Ayon sa Coast Guard Southern Tagalog, galing Aroroy, Masbate ang passenger cargo ship na MV Monreal, pag-aari ng Co Shipping Lines. Sumiklab ang sunog sa isang crew cabin. Ilang milya na lamang ang layo mula sa pantalan ng San Andres. Sa report ng Philippine Coast Guard, mabilis namang naapala ang sunog, walang napaulat na sugatan sa 66 na paserong sakay nito, kasama ang 22 crew members at 31 kadete. Ligtas namang nakadaong ang barko sa San Andres Port pasado alas 10 na ng gabi. Patay naman ang isang empleyado ng Manila Electric Company o Meralco matapos barilin sa ulo na nakagitgitan niyang driver ng kotse sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue sa barangay Salitran. Ito po sa Dasmariñas City sa Cavite. Isinugod pa ng ospital ang biktima ngunit binawian din ang buhay habang ginagamot. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen alas 6:45 ng umaga habang minamaneho ng biktima ang service vehicle ng kumpanya. Patay sa report, nakagitgitan nito ang isang pulang kotse dahilan upang habulin siya ng driver at nang maabutan ay tumabi ito sa kaliwang bahagi ng sasakyan, agad na binaril ang biktima sa ulo saka humarorot ito para tumakas. Patuloy pang isinasagawang manhunt operation upang mahuli ang naturang salarin. Matapos mabawian ng buhay ang estudyanteng nabagsakan ng debris ng isang gusali sa Quezon City, sinabi ng Quezon City Police District posible na silang magsampa ng kaso sa taong responsable sa naturang trahedya. Ayon sa QCPD, nangako silang ibibigay ang hustisya sa nasawing 12 anyos na estudyante na si Carl Jaden Baldonado. Sa resulta ng paunang investigasyon, nakita na posibleng nagkaroon ng kapabayaan ng mga taong responsable sa maintenance ng Atherton Place condominium. Ito ay matapos na makita ng mga pulis ang mga bitak sa bahagi ng gusali kung saan nakakabit ang ilang antena. Ayon sa isang independent structural expert, posibleng ang pagdrill o ang pagkabit ng antena ay nagdulot ng pag-uga at pagkalas ng plaster materials ng gusali. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang mapanagot kung sino man ang dapat na may pananagutan sa nangyaring trahedya. Posibleng abutin ang 2 buwan ang pagsasaayos ng China Coast Guard Vessel 3104 na sangkot sa nangyaring banggaan sa Panatag Shoal. Ayon ito kay Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kasunod ang ulat na under repair na ang naturang China Coast Guard ship sa naval base sa Hainan Island, China. Sinabi ni Trinidad, bagamat malinaw na lubhang nasira ang harapang bahagi ng nasabing Coast Guard ship ng China, hindi naman matiyak kung gaano kalala ang natamong pinsala sa ilalim na bahagi nito. Kung niyo pong matatandaan, hinahabol ng China Coast Guard 3104 ang barkong BRP Suluan ng Philippine Coast Guard noong August 11 nang makasalpukan naman ito ang Navy Ship number 164 ng People's Liberation Army Navy. Sila yung nagmanggaan. Hindi nakakita, hindi dumarating, singkit eh. Tawag dyan, karma. Bumaba sa 5% ang benchmark policy rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas matapos itong mabawasan ng 25 basis points kasabay ng pagbagal ng inflation ng halos 1% nitong Hulyo. Ayon sa Bangko Sentral, hindi nagbabago ang outlook sa inflation pero nagbabala ito ng posibleng electric rate adjustment at mas mataas na taripa sa bigas. Nananatili namang matatag ang domestic demand sa kabila ng patuloy na epekto ng trade policy ng Amerika sa global economic activity. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tina, ano to? Valid pa ba to na pansamantalang hindi napapanood ang DCRH News sa Facebook dahil nga po sa mga technical issues. Pero ginagawa na ho ito ng solusyon. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi binibigay ng PAGCOR ang papremyo sa mga menor de edad ng mga empleyado ng gayon din sa mga empleyado ng gobyerno na napapatunayang nanalo sa mga lisensyadong online gambling platforms ng PAGCOR.
Kinumpirma ito ni Paco Chair Altenco sa pagdinig ng Kamara alinsunod sa mga pinaiiran na polisiya ng PAGCOR. Sa katunayan, ayon kay Chairman Tenco, 180 million pesos na ang papremyo na hindi nila ibinigay mula Enero hanggang Hunyo ng taong kasalukuyan matapos matukoy na may mga paglabag nga sa kanilang polisiya ang ilang mga nanalo, kasama dito yung minor de edad, yung iba naman napatunayang nagtatrabaho sa gobyerno. Ayan na. Kaya para ho doon sa mga matitigas ang ulo, sa mga pasaway, sige, pusta pa more. Di naman kayo babayaran. Sino na perwisyo? Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, aming araw si Mister pag uwi galing ho ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. At sa mga nagsha-shower ngayon, mag-serendipity walk kayo sa paligid ho ng banyo. Baka maisip nyo kung anong sagot sa ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Yan, habang kayo naghihilod, naliligo gamit ang Shield Bath Soap, itong ating mahiwagang tunog. Ang premyo, 7,000. Ayan, kung may kakilala kayong mga nurse, tanungin nyo kung ano yan. Dahil yan ay gamit na gamit ng mga nurse at iba pang mga medical practitioners. Ayan ha. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundan ang tamang format po ng pagtetext ha. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga taga San Miguel, Pasig City. Nakatutok din sa Barangay Tungkod, Santa Maria, Laguna. Mga suki natin dyan. Magandang umaga sa mga taga-Tan sa Cavite. Evan Lang, Ma'am Evan, dyan po sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Kinasuhan ng mga magulang ng nasawing 16 na taong gulang na suicide victim sa California. Ang CEO ng OpenAI na si Sam Altman matapos namanong turuan ng ChatGPT ng methods of self-harm ang kanilang anak. Lupit ano yung mga kabataan ngayon, ang dami pa namang hindi ko maintindihan. Nasa depression ba sa grade? Pressure sa pag-aaral. Dami yun yung mga grade 6, grade 7. Sa reklamo ng mga magulang ni Adam Rain sa San Francisco State Court. Nasawi ang kanilang anak pagkatapos namanong magtanong sa naturang artificial intelligence tungkol sa suicide sa loob ng ilang buwan. Idinitalyo umano ng ChatGPT ang mga paraan kung paano magpatiwakal at hinikayat ang kanilang anak na gawin ito. Apela ng pamilya ng suicide victim sa korte maglamas na ng safety measures sa paggamit ng nasabing application kabilang automatikong paghinto ng conversation kung may kinalaman ito sa pagpapakamatay. Ay, suspigin na ang buhay. Sarap kaya mabuhay pagkatapos gumagawa ng ganyang klase ang mga chikiting natin. Huwag na kasing pinipressure yung mga bata. Kasado na sa September 2 ang investigasyon ng Kamara sa anomalya sa flood control project sa bansa. Pangungunahan ng House Infrastructure Committee, ang investigasyon binubuo ito ng Committees on Public Accounts, Good Government and Public Accountability, gayon din ang Committee on Public Works and Highways. Unang bubusisiin ng kapulungan ng mga GOES at sa mga substandard na mga proyekto kontra sa baha na ininspeksyon ng Pangulong Bongbong Marcos gaya ng sa Bulacan. Ayon kay Infra Committee Chairman Terry Redon, magsisimula ng alas 9 ng umagang pagdinig kasama ang mga inimbitahang mga opisyal ng DPWH at lahat ng mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulo na nakakuha ng pinakamaraming flood control project. Kailangan din silipin ng mga kongresista ang mga naghahati-hati
daw pong mga naghati-hati sa 2024 budget para sa pagpapatayo ng mga school building. Ayon kay Vice President Sara Duterte, kung totoong seryoso ang gobyerno sa pagsawata ng katiwalian, dapat hindi lamang flood control projects ang tinututukan. Iginit ni BP Inday na walang pumansin sa kanya nang ibulgar niya noon pang 2024 na may mga miyembro ng Kamara de Representantes na nagbursa, naghati-hati sa pondo para sa pagpapagawa ng mga classroom. Matay sa tala ng DepEd, 33 billion pesos ang naturang budget, ngunit hanggang ngayon may 165 na mga classrooms ang hindi pa naitatayo. Huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives pero walang nag-react. Hanggang ngayon walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Hindi lang naman flood control So kung seryoso talaga ang administrasyon sa paghabol about sa corruption, tingnan nila yung buong budget ng 2024 at ang 2025. At hindi lang yan, huwag tayo tumigil dyan. Sagutin yung mga blanco doon sa budget. Madami pa tayong questions. So, hindi lang flood control. Hinamo naman ang dalawang leader ng Kamara, si Vice President Sara Duterte, maglabas ng ebidensya sa mga aligasyon nito na ilang mambabatas ang nakinabang sa pondo ng Department of Education para sa school building program noong 2024. Ayon kina Congressman Benvenido Benny Abante ng Manila at Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List, dapat igalang ni BP Inday ang kapangyarihan ng Kongreso na suriin ang pondo ng bayan at huwag maglalabas ng akusasyon ng walang katunayan. Binigyan din ni Abante na tungkulin ng mga mambabatas na suriin at imbestigahan kung paano inihahain, inilalaan at ginagamit ang pambansang budget. Gate pa nito ang mga akusasyon na walang sapat na batayan ay nagbubunsod lamang ng hindi makatarungang hinala laban sa institusyon at mga miyembro ng Kamara. Nabanggit kasi ni Vice President Duterte na bilang tugon sa mga anomalya sa flood control project, kinakailangang suriin din ang mga school building program ng DepEd dahil sa manoy pinaghati-hatian lamang ng mga mambabatas ang pondo. Samantala, kinumpirma naman Infrastructure Committee Chairman Representative Ridon na dapat masaklaw ng kasalukuyang investigasyon ng lahat ng mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang mga ahensya, ganyan din ang time frame at hindi lamang ang mga flood control project. Sasaklawin ng House Strike Committee probe ang issue ng lahat ng infrastructure projects ng pamahalaan. Itong tiniyak ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Nasunod nga ng pahayag ni BP Inday Sara na dapat isilipin ang nangyaring katiwalian sa likod ng mga itinayong classroom noong 2024 na manoy kinasasangkutan ng mga miyembro ng Kamara. Ayon kay Ridon, hindi lamang limitado sa investigasyon kaugnay ng flood control project sa mandato ng Infrastructure Committee. Pinaiimbestigahan na rin ni Antipolo City 1st District Representative Ronaldo Puno ang mga nag-sponsor, ang mga nagsulong para mapondohan ang manumalyang flood control project sa bansa. Bukod pa ito sa mga kontraktor na pinangalanan ng Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha umano ng pinakamaraming proyekto kontra sa baha ng nakalipas na taon. Sa inihaing House Resolution 201, inaiimbestigahan din ito ang hakbang ng Department of Budget and Management sa pagpapalabas at pagharang ng pondo. Ganit ni Puno, hindi isolated ang anomalya. May malalim na makinarya para makakalimbat ng kaba ng taong bayan at nakakaapekto sa mga komunidad. Pumunto nito may tuturing na red flags ang ghost projects, coded allocations at delayed fund releases. Ang tanong nga dito sino bang namumuno nitong Quality Assurance Unit ng DPWH? Yun ang unang dapat nating silipin. 24 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bala ng kanyo natagpuan naman sa Dinalupihan, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Isang 155mm projectile na walang fuse at kinakalawang na natagpuan sa barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan alas 7:50 ng umaga. Nadiskubre ito ni Jose Garado, 71 anyos, residente na naturang barangay. Andito kay Garado habang naghukay siya ng lupa
para sa pagtatanim. Aksidente niyang nahukay ang isang pinaghinalaang hindi sumasabog na pampasabog, okso. Agad niya itong iniulat sa barangay hall. Si Barangay Captain Antonio Espega ay agad namang tumawag sa Dinalupian Municipal Police Station at ipinalam na nasabing pampasabog. Mabilis na rumesponde ang mga tauhan ng Dinalupian Municipal Police Station na pinamunuan ni Police Corporal Raymar Galang, duty investigator upang tiyakin ang seguridad ng lugar at nakipag-ugnayan sa Provincial Explosive Ordnance and Canine Unit PECO, Bataan para sa kaukulang aksyon. Sa ngayon ay nasa pangangalagan ito ng PECO. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 4. Magandang umaga sa mga taga Las Piñas. Mga mamis, o pwede tayong mag-laundry dito ha? Kunot-no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Sabanon cotton. Gawa po ito ng ACS. Isyong hiwalayan. Hiwalayan hindi ho sa politika ha. Hiwalayan daw ni na Derek Ramsey at Elena Darna. Uy, maugong. Pero itinangginan ng celebrity couple. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Hindi pa rin tumitigil ang isyong hiwalayan sa mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna. Kahit nag-react na silang dalawa na fake news itong kumakalat na balita, pero marami pa rin ang nagdududa na baka meron talaga silang pinagdaanan. Nasa Bali, Indonesia si Derek nito mga nakarang araw para mag-training ng Kami no Ken na isang self-improvement program. Nung tinanong namin si Derek kung para saan ang training na iyon, growth daw ang sagot niya. May pinagdaanan kaya si Derek kaya siya nag-training ito sa Bali, Indonesia. Kahapon ng umaga ay ipinost nitong nasa isang temple siya kasama ang mga monks na mukhang bahagi rin ng training iyon ng aktor. Nakakaintriga lang dahil sa post niyang iyon sa kanyang Instagram story, may hanash ito sa kanyang caption. Ang sabi niya, I look for God, I went to a temple and I didn't find Him there. Then I went to a church and I didn't find Him there. Then I went to a mosque and I didn't find Him there. Then finally, I looked into my heart and there He was. Tuloy marami pa rin ang nagtatanong kung may problema ba ito o talagang bahagi lang ng kanyang training. Mas mabuting hintayin na lang daw pagbalik ng bansa ni Derek at kung makikita ba sa kanilang social media account na okay silang mag-asawa. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Dapat ding silipin ang mga pondong inilaan sa flood control project sa Davao City, kabilang ang inilaan sa distrito ni Congressman Pulong Duterte noong nagdaang administrasyon ng dating Pangulong Digong Duterte. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Redon, ang chair ng House Committee on Public Accounts, hindi dapat kaligtaan sa pagdinig ng Kamara ang laki ng pondong inilaan sa flood control project ng Davao, lalo't patuloy namang nakaranas din ang mga pagbaha doon. Batay sa ulat ng City Engineering Office, 256 na mga lugar sa lungsod ang nalubog sa tubig baha sa mga nagdaang araw dahil sa malakas na buhos ng ulan. Iginit doon, dapat na basihan din ito para silipin ang implementasyon ng mga flood control projects ng Davao City at sa buong rehiyon. Hinamo naman ni Manila 6th District Representative Benvenido Abante si Davao City Acting Mayor Baste Duterte na tanungin ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte kung saan napunta ang pondo ng lungsod para sa flood control. Ito naging banat ni Congressman Benny kasunod ng pahayag ni Mayor Baste na PR stunt lamang ng administrasyon ang ginagawa nitong investigasyon kaugnay ng manamaliang mga proyekto ng gobyerno.
Ayon kay Abante, si Congressman Pulong ang dapat tatanungin kung anong nangyari sa flood control funds ng Davao City. Dahil sa patuloy pa rin namang nakakaranas sa pagbaha sa kabila ng malaking pondong inilaan, lalo na nung nakalipas na administrasyon kung saan ang tatay nila ang presidente. Iginit ni Abante kung totoo naman na PR stunt lamang ang ginagawa ng pamahalaan tulad ng sinasabi ni Mayor Baste, kailangan niyang patunayan ito sa publiko. Nananawagan ng isang civil society group na sa mas malaking pondo sa panukalang 6.793 trillion pesos 2026 national budget na ilalaan po sa agrikultura, kalusugan at edukasyon. Ayon kay Lloyd Zaragoza, convener ng Democracy Watch Philippines, ang nagbigay ng panawagan sa isinasagawang unang civil society organization budget review engagement sa national government budget. Inorganisa ito at pinangungunahan ng House Committee on Appropriations. Ang nasabing pagpupulong ay katuparan ng pangako naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na isali ang mga people's organization sa proseso ng deliberasyon ng pambansang pondo. Lumahok sa aktibidad ang kabuuang 21 CSO na kinatawan ng 31 delegado na nagbahagi ng kanilang pananaw at mga rekomendasyon. Nanawagan ang mga ito ng mas mataas na transparency at accountability sa paggamit ng pambansang pondo. Nanawagan naman ang Center for People Empowerment in Governance o CENPEG na i-rebalance ang mga alokasyon patungo sa edukasyon, kalusugan, social protection, pabahay at climate resilience. Iminungkahi din nila na magkaroon ng People's Audit sa pambansa at lokal na antas para na dapat na ilabas sa publiko ang resulta. Binigyan pugay naman ni Nueva Ecija Representative Mika Swansing, Chairperson ng House Committee on Appropriation, at Congressman Judas Idre ganyan din ng House Committee on Higher and Technical Education ang mga kinatawan ng CSO na lumahok sa naturang pagpupulong. Magandang umaga, Pilipinas! Suportado ni Manila 6th District Representative Benvenido Abante ang panukala ni Mayor Isko Moreno na imbestigahan ang 14 billion pesos na laga ng flood control project na pinondohan ng pambansang pamahalaan sa lungsod ng Maynila. Ibinungkahi ni Abante na palawakin ang investigasyon upang maisama ang lahat ng mga local government units sa Metro Manila dahil sa meron din namang isinakatuparang flood control projects. Sinabi ng mababatas na maaari simulan ni Yerme Esco ang pagsisiyasat sa kanyang distrito at hindi dapat maging mahirap tukuyin kung aling flood control projects lamang ang pinondohan at na isinagawa ng Department of Public Works and Highways at alin ang mga proyekto na trinabaho naman ng LGU. Binigyan din ni Abante ng Maynila ay talagang bahain dahil below sea level ang karamihan nito, lalong-lalo na ang kanyang distrito. Tinukoy din ito ang iba pang lungsod gaya ng Quezon City, San Juan at Mandaluyong, may sariling mga problema sa pagbaha, pero kung magkakasundo ang lahat, pag-uusapan ito at iimbestigahan. Tila tumutukoy siya sa focus ni Moreno na siyasatin ang mga proyekto ng mga mababata sa lungsod ng Maynila na umano'y isinagawa ng walang mayor's permit o walang building permit. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, meron din po sa Quezon City, dinimolish. Kaya, di ba? Itinayo, walang building permit. Dinimolish. Project na isang congressman din, Hanggang umaga kay Congressman Franz Pumaren. Pinayuhan ng mga lider ng Kamara si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hintayin ang formal na imbitasyon ng mababang kapulungan para mailatag ang kanyang mga ebidensya kaugnay ng mga anomalyang proyekto ng mga flood control sa buong bansa. Matatanda ang makailang ulit na sinabi ni Magalong na hinahamon siya ng Kongreso na tumistigo, ngunit hindi naman siya nakatatanggap ng opisyal na imbitasyon. Ayon naman kay Congressman Benny Abante, nananatiling bukas ang Kamara para kay Magalong oras na dumalo ito sa pagdinig at tiniyak na rerespetuhin din ng alkalde taliwas sa pinangangambahan nito. Iginit ni Abante na hindi dapat mabahala si Mayor Magalong dahil darating din sa ang tamang panahon na makatatanggap ito ng formal na imbitasyon upang humarap sa mga pagdinig. Suportado ng 3 aplikante sa pagka-ombudsman ang direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na isailalim sa lifestyle check ang mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Para kay Court of Appeals 20th Division Chairperson Associate Justice Bautista Corpin Jr., makatuwiran at mahalaga ang nasabing hakbang upang matukoy at mapanagot ang mga korap na opisyal. Bagay na kinatigan naman ni DILG Undersecretary Romeo Benitez.
Sakali namang maging ombudsman si private lawyer Johnny Caroche Vestido, marami siyang maopisyal na isa sa ilalim sa lifestyle check dahil laganap ang korupsyon ngayon at galit na ang taong bayan. Plano rin ni Vestido na pangalanan ang mga mapapatunayang sangkot sa katiwalian. 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Baka kayo may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon laban ho sa iba't ibang uri ng karamdaman. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol. Ginagamit po yan ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman buting at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! First Mechanized Brigade ng Philippine Army at Field Commanders mula sa MNLF National Defense Committee lumagda ng Memorandum of Understanding sa Tacorong City. Sana nga magtuloy-tuloy na itong tahimik na eleksyon para po sa Barma. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makot, ang Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Koyang Angel. 55 MNLF commanders mula sa iba't ibang lugar sa Central Mindanao sa pamumuno ni MNLF Bangsamoro Armed Forces National Defense Committee Chief of Staff Zone of Peace Yahudsa S. Simpal Al-Hajj ang nagbigay simpatiya para sa minimithing kapayapaan sa Central Mindanao sa pamamagitan ng paglagda sa Memorandum of Understanding o MOU with the 1st Mechanized Infantry Maasahan Brigade Philippine Army sa pamumuno naman ni Brigadier General Omar V. Orozco. Ang memo signing ay ginanap sa Camp Leono, Barangay Kalandagan, Tacorong City, Sultan Kudarat, kung saan sinang-ayunan ng 55 MNLF Field Commanders at ng pamunuan ng 1st Mechanized Brigade ang commitments na iwasan ang anumang conflict, ipairal ang cooperation at mas lalong patatagin ang peace-building effort sa area ng Central Mindanao at ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Shukran, Jun. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Wanted sa illegal logging sa Northern Samar na nagtago ng 25 years. Natonton din ng mga pulis. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Isa ng ganap na senior citizen ng isang wanted sa illegal logging sa lalawigan ng Northern Samar matapos ang 25 taon na pagtatago sa batas at nagpatuloy na malaya sa kabila ng kinakaharap na kaso. Natuldukan ng mahabang panahon na pagtatago ng kahapon ay matuntunang otoridad ang pinagtataguan dahil sa tulong na rin ng komunidad. Kahapon mismo natimbog ito ng mga pulis mula sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Joel Nietzsche, Officer in Charge. Ayon sa report ng PNP taong 2000, nahaharap ito sa kasong paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines. Doon ito naaresto sa Purok 2, Barangay Panlayahan, Oquindo District, Calbayog City sa Samar. Naisa katuparan naman ang sabing operasyon sa pakikipagtulungan ng Calbayog City Police. Sa haba ng panahon ng pagtatago, ganap na itong senior citizen at 61 taong gulang na. Isa itong magsasaka at residente ng Calbayog City sa Samar. Ang warrant of arrest ay nilabas sa Municipal Circuit Trial Court ng Pambuhan 7 Lubos, Pambuhan Northern Samar noong September 7 taong 2000, kaugnay sa illegal logging. Ayon sa report ng PNP, nasa 24,000 lang naman ang piyansa nito para sana sa pansamantalang kalayaan. Matapos na ipaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng doktrin, ay dinala ito ngayon sa Calbayog City Police Station para sa dokumentasyon at pagkatapos ay dinala sa 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company bago i-turn over sa korte na may jurisdiksyon sa nasabing kaso. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Daghang salamat Jane Galit Bantayan, maupay nga aga sa mga taga Borongan City. Magandang umaga din po sa mga suki natin dyan po sa Basistang Pangasinan. Masantos siya kabasani Jikamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Magandang umaga din po sa mga taga Sariaya, Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Uy, nabanggit na lang din ng Quezon. Wag natin kalimutan, ito pong produkto ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na pwede nyo pagpilian. Yung check-check ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, talagang ipinagmamalaki nila ang tangerine chocolate dahil bukod sa ito'y gawang lokal, pero ang lasa at ang dating pang global, ito ho'y nakakatulong para umangat ang ating lokal na ekonomiya. Kaya ang pakiusap po niya, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Kaya ang pakiusap ni Dr. Helen Tan, ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Nagsagawa ng isang open forum ang pamahalaang panlalawigan ng Zambales upang makabuo ng mga rekomendasyon kung paano mababawasan ang epekto ng pagguho ng lupa at buhangin sa bayan ng San Felipe. Pinangunahan ni Governor Hermanes Ipdani Jr. ang pagpupulong. Dinalhon ito ng mga provincial officials kasama ang provincial engineer na si Domingo Mariano. Gayon din ang mayor ng San Felipe na si Hart Heresano at iba pang mga opisyal. Ayon kay Governor John Ipdani, layo ng forum na marinig ang panig ng mga resort owner, mga residente at lokal na pamahalaan upang makabuo ng isang kasunduan tungo sa isang win-win solution sa kanilang suliranin. Ilan sa mga resort owner ang sinisisi kasi sa nararanasang sand erosion dahil sa bagyong Krising at bagyong Dante. Yung ilan naman ay sinasabi yung dredging activities daw sa bahagi ng Makulkul River na bahagi ng restoration project ng San Felipe ang dapat masisi. Paliwanag naman ni Mines and Geosciences Bureau Regional Director Noel Lacadin, nasa 7 billion cubic meters na lahar ang nananatiling nakaimbak sa Makulkul River. Mula nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Itong humaharang sa normal na daloy ng tubig patungo sa dagat na nagdudulot ng panganib sa kabuhayan ng mga mamamayan dahil nga sa mga pagbaha dyan po sa bayan ng San Felipe. Kasama na ang bayan ng San Narciso at Botolan, kaya kailangan talaga ang river restoration. Dyan ho sa Pangasinan, isa din ho sa mga naiisip ni Governor Monmon Guico, magkaroon ng malawakang o pangmatagalang river restoration. Magandang umaga sa mga taga Binmalay, Pangasinan. Magandang umaga, Pilipinas! SK Official Critical matapos na pagsasaksakin ng nakaalitang suspect sa bayan ng General MacArthur, Eastern Samar. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Isang SK Official Critical matapos pagsasaksakin ng dikilalang suspect sa bayan ng General MacArthur, Eastern Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Rick, 23 anyos, isang SK official, residente ng Barangay 1 Poblacion General MacArthur, Eastern Samar. Nangyari ang insidente alas 11 ng gabi sa Barangay 1 Poblacion sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima kasama ang kanyang living partner papuntang Barangay Santa Cruz, General MacArthur, nakasakay ng single motorsiklo ng makasalubong ang suspect. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo at pag-away dahil dito tumugot ang suspect ng patalim at pinagsasaksak ang biktima. Tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kaya tinakbo ito sa hospital para malapatan ng kakulang lunas. Samantalang suspect pinaghahanap ng kapulisan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 4.
Umairal ang dagdag bawas sa habol o budol scheme sa pagbangalangkas ng pambansang pondo. Ito naman ang siniwalat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio kasunod ng pagtaas ng budget sa program appropriation sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Tinio, binabawasan ng pondo ang mga nasa program funds, inililipat sa program funds at dito na nangyayari ang insertion sa pagdaragdag ng pondo sa mga program items. Hahabulin naman ang mga nilagay sa unprogram funds sa pamamagitan ng excess revenue. Hindi lamang flood control kundi grid control din ang kailangan ngayon ng taong bayan. Ito ang binitiwang pahayag ni Senator Ping Lacson kaugnay ng manumalyang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Senator Ping, hindi pa nakokontento sa kanilang naging hatian ng pera ang mga tauhan ng DPWH at mga sangkot na kontratista kaya't ginawa pa nilang ghost o guni-guni na lamang ang flood control project. In the course of time, Mr. President, hindi na nagkasya doon sa tinatawag kong pie sharing. Nagtipid pa, nagmenos pa, ginos project na, minaximize na. Kaya nga sabi ko, hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Kasi nasobra na yung grid na sinagasaan ng lahat. Wala na. Hubris, yung tawag natin doon, Mr. President, hubris. Igit ni Lacson, modus na ng mga district engineer na hiramin ang lisensya ng mga kontraktor para sila na mag-implement ng proyekto. Ang district engineer na rin niya mag-i-issue ng statement of work accomplishment at maniningil ng bayad kahit walang naitayong project. Ayon pa kay Senator Lacson, palpak ang monitoring system ng DPWH na nagbabantay sa infrastructure projects kaya may nakakalusot na mga katiwalian. So balikan ho natin ang tanong, Senator Ping, kailan nyo naman ipapatawag ang mga opisyal na nasa likod ng Quality Assurance Unit ng DPWH? Kasi quarterly, dapat pala nagsasagawa sila ng review. Di ba? Kasi progressive billing ho ang pagbabayad sa mga kontraktor sa mga proyektong ginagawa. So ibig sabihin, dapat namomonitor nila quarterly. Bakit may mga ghost projects? So mukhang lumalabas, totoo ho yung report na para ho sa mga inspektor, mga tauhan ho ng Quality Assurance Unit, merong nakalaan na tig 200,000 pesos per site na i-inspeksyonin. Lupit, ano ha? Sa isang distrito, mga 20 projects lang kunwari ang kanilang i-inspeksyonin. 20 times 200,000, laki ha? Ilan district engineering units? 600. Sa 20 projects mo lang yan ha? Ganyan nakalaki yung kanilang pinaghahati-hatian. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, mag-iingat daw ho pala tayo ha? Kung meron pong sakit na nakukuha sa tubig baha, yung sa ihi ng daga, ang tawag dyan ay leptospirosis. Ngayon daw po ay may bagong sakit kleptospirosis. Yan daw po ay dulot ng bakterya na Kleptospera mula sa kontrata. Sakit yan ng mga yumayaman sa flood control. Ang sintomas daw niyan, marami ng luxury car. Tsaka biglang nagiging private ang kanilang social media account. Yung iba nagbubura. Kasama na ang kanilang mga anak. Nakakahawa pala yan, ano ha? Kleptospirosis. Pati mga anak, damay, ano ha? Ayan ha? Ay, sus, may Ginoo. Naalala ko tuloy. May kwento dyan Sabi ng isang congressman nagpunta sa isang lugar. Siyempre, dadalawin niya kanyang mga constituents. Punta sa isang island. Tapos, nakausap niya yung kapitan. Sabi niya, kapitan, kumusta ka na? Pakita nga natin yung kwento ng RHTV. Pakita mo naman. Ayan sabi nung barangay kapitan, may dalawa tayong malaking problema dito, Kong ano yun? Wala akong kaming doktor na nagpupunta rito. Sabi niya, madali yan. Dinaya lang lang ng telepono. Ara. Sekretary ko ito kausap ko Ara, magpadala ka ng 10 doktor kaagad dito ngayon din. Kawawa ito mga butante natin dito. Wala silang doktor. Ngayon din mag-conduct ng medical mission dito. Ngayon din ASAP.
Ayan, may parating ng doktor. Ano yung pangalawang problema? Kung problema namin dito, walang signal ng cellphone. Ghost, pati ghost. Ghost snap, nakausap ni Congressman. Magandang umaga, Pilipinas! Ayos ko naman to ating mga Ay, nako, siya, sige. Pabola kayo. Itong eleksyon naman, gustong-gusto nyo naman. Nagpapabola din ho kayo. Ano, ha? Ay, teka muna. Mabuti pa itong grupo ni na Dr. Gian Paulo. Villanueva Flores. Anak ito ni na ating kaibigan si Madam Ichu Villanueva. Yung isa sa kanyang kambal. Ano, ha? Si Dr. Gian Paulo Flores, isang nephrologist na nakabase dyan sa St. Luke's BGC. Alam ba ninyong nandun sila sa Cuyo Island para sa isang medical mission? Ayan, ha? Kahit na mahirap pumunta doon, pinuntahan nila. Kahit mahina ang signal, pinuntahan nila. Bakit? Gusto nilang makapaglingkod ng tapat. Yan, walang pork barrel pan dyan, walang pad control pan dyan. Talagang, sa kagustuhang makapaglingkod. Kasama niya si Dr. Reginald Di Mataktak, at mula po sa Cuyo District Hospital, ang iba pang mga nakatuwang nilang mga doktor para sa naturang medical mission. Ituloy nyo lang yan, Dr. Gian Paulo Villanueva Flores. Magandang umaga, Pilipinas! Batiin ko na rin ang happy birthday, magandang umaga kay Nelson Lumao, dyan sa Net25. Ka Nelson, happy birthday. Ito si Ka Nelson Pilio rin. Sabi niya, flood control tayo ng flood control. Tingnan din natin yung iba pang mga road projects na ginagawa ng gobyerno. Ito. Itong halimbawa daw ng isang road project na dapat nating tingnan. Bagamat ito siguro, nung mga unang panahon yun na nababalitaan natin. Ayan, no? Road project yan, Hindi ho yan sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kasi sa Pilipinas dati, iba. Groundbreaking. Merong isang gagawing daan. Groundbreaking. Pagkatapos ng groundbreaking, lilipat na sila sa isang lugar. Yung tapos ng daan. Completion na. Ayan. Bilis na. Ang bilis gumawa ng project, di ba? Hindi araw, oras lang. Lilipat sa groundbreaking, pagkatapos lilipat doon sa tapos na. May compliance na. Tapos narating yung taga-kawa. Sabihin ng kawa, mag-i-inspect na kami. Sige, kaya lang doon sa site, may barilan eh. Dito, kain ka lang. Pag-uwi mo, may baon ka pa. Sabi, saan ka? Doon sa may barilan o dito sa may kainan? Sa may kainan na lang. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya naman tingnan nun ninyo, nangyayari sa mga daan natin. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Dito na lang nga muna tayo. Most wanted person ng municipal level at top 6 sa provincial level arestado sa Santa Barbara, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Freddy, masantos siya basan, Ichikamin. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Santa Barbara Police Station, Regional Intelligence Unit at Provincial Intelligence Team ng Pangasinan PPO ang isang 44 na taong gulang na negosyante na residente ng Barangay Maluwod, Dagupan City na nasa listahan ng Top 1 Most Wanted Person Municipal Level at Top 6 Most Wanted Person Provincial Level. Batay sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Datuin na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Marbil Mercolio, naresto ang suspek alas 8:20 ng gabi sa Barangay Poblacion Norte, Santa Barbara sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Article 2 Section 11 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 na may itinakda ang korte na halagang 400,000 piso bilang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Masantos siya kabasan muli sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ay magandang umaga sa mga taga Edmonton, Canada. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma.
At ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Hindi po ito kwentong kutsero, hindi testimonial. Ito po dumaan sa mahabang human clinical trial dyan po sa Japan. At dahil nga po nagtataglay ito ng napakaraming Lactococcus lactis strain plasma, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system. At yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong po ang Ultamayo upang ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising mo sa kinabukasan. May panlaban ka sa mga bagong hamon ng buhay kahit na maraming problema tungkol sa blood control. Yan. Kung meron pa po kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha. 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na pwedeng tanongin dyan tungkol po sa inyong mga concerns. Ang Ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available yan sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesca Drug at Curamed. At etong magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, 30 capsules ha, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 peso Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026. May isang taon din, ano? Per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-0/2025. Ang mahalagang paalala, ang Ultamayo po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! BPO industry sa bansa dapat protektahan laban sa mga protectionist policy ng Amerika. Detalye na balita mula kay Raymond Adpaz, Aris 28. Raymond, good morning. Ngayon pa lamang ay pinaghahanda na ni Senador Risa Hontiveros ang pamahalaan sa negatibong epekto ng protectionist policy ng Amerika sa larangan ng Business Process Outsourcing o BPO o mas kilala sa tawag na call centers. Inihain nito ang Senate Resolution number 95 para sa protection ng 1.8 million na manggagawa sa Information Technology and Business Process Management o mga BPO employees. Ayon kay Hontiveros, nakakaalarma ang panawagan ng gobyerno ng Amerika sa pagitan ng US Senate na Keep Call Centers in America Act. Sa ngayon ay ang bansang Amerika ang pangunahin sa mga kliyente ng Pilipinas na umaabot sa 70%. Nais ni Hontiveros na ito ay maimbestigahan dahil kung magkataon ay matindi ang epekto ng isinusulong na panukala sa US Senate na Keep Call Centers in America Act. Noong taong 2024 ay umabot ng $38 billion ang naging ambag ng mga BPO companies sa ekonomiya at 1.8 million ang nagtatrabaho dito. Ngayong taon ay inaasahang tataas pa ito sa $40 billion at 1.9 million naman ang mga manggagawang patuloy na nakikinabang. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DCR Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Isinailalim na sa preventive suspension sa loob ng 10 o 90 araw ang dating commander ng Criminal Investigation and Detection Group na si Brigadier General Romeo Macapas. Inanunsyo ito ni NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan. Alinsunod sa reklamong inihain ni Elakim Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy, kaugnay naman ay irregularidad sa paghawak ng kaso sa mga nawawalang sabungero. Sa resolusyon ng NAPOLCOM, nakitaan ang mabigat na basihan ang mga alegasyon laban kay General Macapas, dahilan para patawan ito ng 90-day suspension. Iimbestigahan na rin ng House Quad Committee ang posibleng koneksyon ng kaso ng 34 na nawawalang sabungero sa madugong kampanya kontra illegal drugs ng Administrasyon Duterte. Ito ang sinabi naman ni Manila Congressman Benny Abante, ang chair ng House Committee on Human Rights, bilang tugon sa tanong kung may kaugnayan ba ang pagkawala ng mga sabungero sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Sinabi ni Abante na ilan sa 18 pulis na iniimbestigahan ng National Police Commission ay na may kaugnayan sa kaso ng mga sabungero ay dati na rin nasangkot sa kampanya kontra illegal drugs ng Duterte administration. Iimbitahan din ng Quadcom ang mga nabanggit na 18 pulis
kabilang ang 6 na napatalsik na sa serbisyo. Ang gagawing pagdinig sa Setyembre upang malaman ang papel ng mga ito sa naturang operasyon. Si Dan Villamil mula sa Pag-asa, kasama na natin. Dan, good morning. Yes po, good morning po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Latest location natin kay Bagyong Jacinto ay nasa 650 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. Nasa labas na ito ng PAR at na-maintain nito ang tropical depression category at may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 55 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis sa 15 kilometers per hour at patuloy itong gumagalaw palayo sa ating bansa. Malaya ito sa ating kapuluan pero yung trough extension nito posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Quirino at Nueva Vizcaya. Samantala sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Dinagat Islands, Occidental Mindoro at sa Palawan, asahan na rin natin dyan yung mga pag-ulan na dulot naman ng southwest monsoon, yung hanging habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, ay makakaranas tayo ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. At sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pagulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga malalakas sa pagulan na ito sa dakong hapon o sa gabi. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi na ating bansa. Sir Angel? Okay, ibig sabihin magiging magandang ating weekend, ha? Opo, for Metro Manila. For Metro Manila. Opo, for Metro Manila, ilang bahagi nating bansa. Pero ito po kasing area ng Southern Luzon, Visayas, ay posible tayong makaranas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Hanggang ano to? Hanggang linggo? Opo, makapatuloy yung mga pag-ulan na ito over the weekend. Pero malinsangan ha? Dan ha? Opo. Pero generally fair naman po, partly cloudy to cloudy. So, posible may mga kaulapan tayo pero sakalang babagsak yung mga malalakas na pag-ulan na ito sa late afternoon to evening tulad po na yung nangyari kahapon. Sige, Dan, maraming salamat. Ingat din kayo dyan, ha? Thank you po and good morning. Si Dan Villamil mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At sa mga may importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol. Especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabangong family wrapping compound improvement cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DZRH, subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 4 minuto na, 5 minuto na makalipas po ang 5 na umaga. Ngayon nga po ay 29 ng Agosto 2025. Biyernes po tayo, ha? Swelday. Nako, doon sa mga magsisweldo ngayong araw na ito, ha? Siguraduhin yung diretso ng uwi sa bahay, ha? Hindi kung saan pa kayo maglalamyerda. Baka mamaya madisgrasya yung i-remit nyo kay misis. Magulpi pa kayo magulpi. Makakagalitan pala kayo, ano ha? Pag-uwi nyo dahil kulang yung inyong i-remit. Itong mga nagdaang araw, isa ho sa mga napansin ko, yung itong kanang wrist ko. Aba, ang sakit, ano ha? Ako naman, dahil nga sabi sa akin ni Brian Posadas, huwag kang inom ng pain reliever dahil delikado yan. Yung sobra dyan, napupunta din naman sa kidney. So, ma-affect. Kaya huwag ho kayo basta-basta iinom ng pain reliever, ano ha? Pagkakaintiisin ang sakit, tiisin nyo na muna, ano ha? Kaya lang, hindi ko talaga, sakit eh. Sabi ko, ano kaya ito? Resulta kaya ito na sobrang katitex? O baka naman ito, osteoarthritis. Meron bang osteoarthritis sa kamay? Kasama natin ngayon ang dalubhasa pagdating ho sa osteoarthritis dahil based on experience, nararanasan niya rin daw po ito. Ayan ha. Kaya nga inaral niya ng gusto ang may kinalaman po sa osteoarthritis ha. Kasama na natin si Sir Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Sir Brian, good morning.
Good morning, Kong Angel, at good morning sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa DCRH. Ayan. Sabi mo, yung pananakit ng balikat mo dahil sa kasi swing-swing ganun sa baby mo. But naalala ko yung binanggit mo kanina, Kong Angel, no? Ganyan din yung concern ko nung nakaramdam ako ng osteoarthritis. Kasi usually ang nabibigay naman sa atin for osteoarthritis is yung yan. Okay ba yung signal ko? Clear naman? Clear naman. Nakikita. Guwapo ka pa rin. So, usually, ang nabibigay for osteoarthritis, mga pain reliever, yun yung tinatakbuhan natin. Tama ka, Kong Angel, pagka napapasobra tayo sa pain reliever, it can cause harm, no, sa kidney natin, sa liver natin. That's the reason why, tandaan din natin ang pain reliever na mamask nga, no, yung tunay na cause ng pain natin. Kumbaga, sa pain relievers kasi what we're doing is yung pain receptors, yung binablock natin para hindi maramdaman yung pain, but in reality yung nagkakos ng pain nandun pa din. So for example, sa kamay mo, Kong Angel, sa akin, before sa tuhod ko, andun may sakit, may sira pa rin yung cartilage mo, pero pag nag-pain reliever ka, akala mo wala na, pero hindi, nandun. So pagka hindi mo na-address yun, mag-aggravate or lalala yun hanggang sa hindi nakakayanin ng pain reliever mo, you have to go to a higher level of pain reliever. So kaya ang ginawa natin, nung nagkaroon tayo ng osteoarthritis, inaral natin. No? Sabi ko, ano bang cause nito? Kasi 40 plus pa lang ako. So apparently, again, osteoarthritis is caused by the degeneration or yung pagkasira ng cartilage natin. Yung parang unan sa mga joints natin para hindi nagtatama yung mga buto natin. So, ang joints kasi, mostly ang osteoarthritis nararamdaman mo sa tuhod, pero ang joints naman, may joints pa rin tayo dito. May joints din tayo dito sa mga kamay natin, no? Yung sa mga hugpungan. No? So, pagka nagkakaedad tayo, pwedeng yung cartilage natin dito, sa paa natin, sa tuhod, nasisira. So pagka ganon, posibleng nagtatama na yung buto sa buto. So that's the reason why ang lagi natin sinasabi, let's supplement para yung cartilage natin bumagal at masupplyan. No? Kasi ang nangyayari dyan habang nagkakaedad, lalo na sa mga babae, ang mga babae pag nagme-menopause, bumababa ang estrogen, bumababa yung collagen. Yung collagen is one of the compositions of your cartilage. So that's the reason why kailangan meron kang supplementation na collagen na bioavailable. No? Ibig sabihin ng bioavailable, mabilis ma-absorb at nasa dugo natin, nakakapasok kung saan siya kailangan. Kasi may mga bovine collagen din, medyo mas mataas yung dosage na kailangan mo. So meron mga marine collagen na mas mahina. Yung Kong Angel, yung sa'yo, no? It's possible it's osteoarthritis. Yes, kasi meron namang osteoarthritis sa kamay, no? So usually ang simptomas niyan, nananakit, naninigas, medyo may bukol or hirap mag-grip. But it can also be caused, Kong Angel, by gadget use. No? So, excessive use ng gadget, na problema to ng marami ngayon kahit medyo mas bata-bata pa. Sa sobrang gamit mo, paulit-ulit na gamit ng kamay tsaka yung pulso, not necessarily nasisira yung cartilage, pero naiipit yung ugat o namamaga yung tendon. So, posibleng cartilage issue, osteoarthritis, but it's also possible na naipit yung ugat o namamaga yung tendon. So usually, ang sample niyan, yung texting thumb, no? Lagi nagte-text gamit yung hinlalaki, nagkakaroon ng sakit yan dyan. Or meron tayong tinatawag na carpal tunnel, pamamanhid at tusok-tusok sa tatlong daliri natin. Yung trigger finger naman, minsan naglalak yung daliri. It's caused by the excessive use sa gadgets at sa mga So sabagay, buti na lang may Siri ngayon, ano ha? Gamitin nyo si Siri. Idikta nyo lang, kaya lang minsan si Siri mali yung translation eh. Kaya mali yung English, mali yung nasi-send na message eh. Kaya minsan nagkakawindang-windang, napapaaway ka tuloy, ano ha? Anyway, so limit tama pronunciation. ilimit mo yung o kung hindi, kanan na ginagamit mo dalas, gamitin mo kaliwa, di ba? Para dalawa na yung sasakit. Dalawa na yung sasakit.
Hindi, tsaka sinasabi natin dyan, if it's caused by gadget pain, no? If it's caused by osteoarthritis, number one, no? Meron kang cartilage issue, no? Okay. We give supplementation, no? High dose na marine collagen would support HMB plus glucosagreen. Yan yung reason why we launched the Ultaflex. But yung gadget pain, no? What you can do is reset break every 20 minutes. So, kailangan nagpapahinga every 20 minutes. Wag halimbawa, type ng ganyan. After 20 minutes, relax mo siya. No? Tapos, meron tayong ginagawang prayer stretch. So, ano yung prayer stretch? Yung paggupungin mo yung kamay mo, tapos ibababa mo. Para nai-stretch siya. So, prayer stretch. So, every 20 minutes sa pahinga mo, para ka nagpe-pray, but in reality, you're just stretching it down. Mararamdaman mo kung Angel yung effect dito. Yes, oo. Pag ini-stretch mo siya pababa. Prayer stretch na tawag dyan. Nare-relax yung joints mo niyan, nare-release yung mga tendons natin na posible, no? Na natatamaan. May tinatawag din tayong thumb stretching. Sa thumb stretching, ginaganyan mo siya. Kasi yung thumb mo minsan lagi nananakit. Ito, yung dulo ng thumb mo, ihugpong mo doon sa hinliliit. Okay. So, na-stretch din siya, nare-release yung tendon natin doon. No? Nare-release yan. So, you can do that. Bali, hawak ka lang dyan, mga 5 to 10. And then, meron din tayong yung wrist flexor. Yung ilalahabag mong ganyan, tapos ugpong mo to, tapos stretch mo lang siya. Ganyan mo lang. Okay para na-stretch siya. Hindi pwede kasing laging naka-fix no? Tapos yung isa pa natin na ginagawa dyan, yung fist clench, no? So, ibig sabihin, nag-close open ka. Yung ginaganyan mo. I-stretch mo, close mo. Stretch mo, close mo. Kasi, na maiipit kaha-overuse mo. So, ini-stretch mo siya. But again, kagaya na sinasabi natin, if it's osteoarthritis, but generally to support your collagen, kailangan yung cartilage natin dyan laging maganda, no? So, that's why we support with collagen. Especially the marine collagen. Mas maganda bioavailability yan, mas maliliit yung particles, mas absorb. Ayun. Yun yung laman ng Ultaflex. Teka muna, akala ko kasi yung 2020 na binabanggit mo, madalas yung pinapaliwanag ni Dr. Jessica D. Sabi niya, para magkaroon ka ng ideal vision, 20 minutes after na magtrabaho ka, pause for 20 seconds. Tapos tumingin ka sa malayo, about 20 meters ang distance, nang sa gayon, ma-relax yung mata mo. Yun. So, dito naman, sa kamay, kinakailangan, after 20 minutes, pahinga ka muna. Sabi mo nga, prayer stretch. Ayan, parang ganun, panalangin mo. Habang nagsusulat ka ng balita tungkol sa mga flood control, sana po, Lord, kunin nyo na po sila. Diba? nai-stretch yung dito mo. Okay. Yeah. So, yung 20 minutes na sinasabi ni Dr. Jessica D, that is applicable to your eyes. Yun nga sa kanya sa mata yun, no? So, titingin sa malayo. Kasi na-over-focus yung mata mo. Dito, ganun din. So, pagka nagpahinga ka for your eyes, after 20 minutes, isabay mo na yung mga wrist mo. Kasi, normal yan sa ating mga laging nakaharap sa mga laptop. At nananalangin. So, panalangin mo na nga talaga sila. Ayan, ha? Oy, baka bawasan naman nila. Anyway, doon sa mga may concern tungkol ho sa inyong osteoarthritis, baka nga yung mga nararamdaman nyo sa mga kamay nyo, sa halip na tumira ho kayo ng mga pain reliever, sundin nyo yung mga ipinayo sa atin ni Sir Brian ngayon. Wala namang mawawala sa inyo, di ba? But at the same time, kung medyo nagkakaedad na, reinforce talaga natin yung pag-deplete ng ating collagen. Kaya nga po, nandyan ho yung Ultaflex. Available ho yan ngayon dyan sa market. Ay, wala pa sa Mercury, Kailan ba ito magiging available sa Mercury? But we're processing it, but it's available sa Lazada, Shopee. Naka-discount yan kung Angel, Meron tayong introductory price. Again, it was formulated for that, So kasi nga ako yung una So ako yung una nag-test, So it was really helpful kasi nakakapag-treadmill na ako yung ganyan, Nakabalik tayo sa mga routines natin before, So nakaya na natin gawin yan. Kailangan ba talaga nakasarado
ang kamay kasi baka mapagdudahan ka pagka paikot-ikot ka na gano'n. No? Pwede naman ganyan. Hindi, okay ka, pero mas maganda na nakarelax. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Magandang umaga. Thank you so much, Ingat. Maraming salamat. Si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures. Magandang umaga, Pilipinas! Minsan nakala nyo, simple lang yung mga gumaganyan. Yung pala talaga may benepisyo. Ano, ha? Pero mas effective itong ganito. Yung gano'n, yung sinabi niyang prayer stretch. Gawin mo para hindi sasakit yung kamay mo. Yan, tapos sabayan mo na nga ng Lord, yung mga tiwaling kontraktor at mga taga DPWH, di ba? Sana po magbago na sila. Kunin nyo na po. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, dalawang dating executive ng Camp John Hay Development Corporation ay rekomendang masampahan ng reklamo dahil sa mapanlinlang na pagbibenta ng hotel units ng Camp John Hay. Ba may ganun din? Pati Camp John Hay? Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41 ay Bagdabigat. Romy. Inirekomenda ng isang panel of prosecutors mula sa Municipal Trial Court in Cities ang pagsasampa ng kriminal na kaso laban sa dalawang dating executives ng Camp John Hay Development Corporation. May kaugnay nito sa pandarayang pagbebenta umano ng hotel units sa Camp John Hay. Ang mga inakusahan ay sina Robert John Sobrepeña, dating chairman ng Camp John Hay DevCo, Board of Directors, at Ramon Jimenez, dating board member ng Camp John Hay DevCo at Vice President ng Phil Estate Management Incorporated, at ilang individual na kasama sa kaso. Batay sa impormasyong pinalabas ng NTCC, sina Sobrepeña at Jimenez ay inukusahan dahil sa paggamit umano ng panlilinglang sa pagbenta ng rights sa Units 549 at 554 for Forest Lodge Hotel sa mga nagreklamong sina Mojica at Erwin Galang. Nangyari ang pagbenta noong December 2023 onward sa loob ng lease period na magtatapos sa 2046. Nagbayad sila ng 11.2 million pesos sa Phil Estate Management Incorporated. Ayon sa prosecution, tinanggap umano ni Jimenez ang pera kahit na alam nila na hindi totoo ang kanilang representations. Itinago umano nila ang original lease agreement at iba pang kasunduan sa pagitan ng Camp John Hay DevCo at basis sa Conversion and Development Authority na napawalang bisa bago pa man din ma-renew ng Camp John Hay DevCo ang kanilang lease period. Napatunayan ng prosecution na may sapat na ebidensya laban kina Sobrepeña at Jimenez. Matatandaan na ibalik ang pangangasiwa ng Camp John Hay sa control ng basis sa Conversion Development Authority noong January 6, 2025. Kasunod na naging desisyon ng Korte Suprema. Noong April 2025, bumuo ng task force ang Department of Justice na naatasang mag-imbestiga sa di umanay mapanlinglang na aktibidad ng Camp John Hay DevCo at kanilang affiliates. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos na Agnina. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Kidapawan City, gayon din dyan sa Kawayan, Isabela. Naimbag na bigat, Diyos marahing aga sa mga suki natin dyan sa Kabikulan. Magandang umaga sa mga taga Montalban, Rizal. Ay sa mga taga Edmonton at mga taga Toronto, good morning. At muli, magandang umaga naman sa Midnight Singers natin. Mga suki nating Midnight Singers na nagbabalak ding bumalik ng Pilipinas. Si Tita Cora, Tita Lloyds, Tita Linda, Sir Art, Sir Manny, and the Debonair, the Pride of Cavite, June Yambao. Magandang umaga, Pilipinas! Uuwi kayo ng Pilipinas, huwag magpapasalubong na imported na tsokolate. May mas masarap na tsokolate dito, yung Tangerine Chocolate. Produkto po yan ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito ay ipinagmamalaking gawang Pinoy. Mahiwagang tunog!
Para may pambili tayo ng tangerine chocolate. Magkano na ngayon? 7,000. 7,000 ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Oh. Alam ng mga nurse kung ano yan. Basta magtanong kayo ng mga nurse para malaman nyo kung ano yung Mahiwagang Tunog natin. Ang inyo pong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga taga-barangay 201 Kalayaan, Pasay City, may nag-iikot na gwapo dyan. Hindi lang mistisuhin na mukhang Santa Claus, ha? Pero sing-sexy ni Santa Claus. Yan, ha? Yan po si Sherwin Alparo. Kasama niya si Bingbong Midildea. Mamimigay lang ng pera yan. Pag lumapit sa inyo, palapitin ho ninyo, yakapin ho ninyo, bigyan ng kiss. Yan, ha? Mamimigay ng pera yan. May gift na ipamimigay sa inyo yan, ha? Si Sherwin Alparo. Barangay, ano ngayon? Barangay 201, Kalayaan, Pasay City. Lakasan nyo yung radyo telebisyon. Maganda umaga, Pilipinas. 522. Maganda umaga, Pilipinas. Standby ka lang, sandali Edwin, ha? Relax ka lang dyan. At para may pamalengke itong makakausap ni Sherwin Alparo, may huli na eh. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sino yung nahuli mo niyan, Sherwin? Yes, Kuya Angel. Ako, magandang umaga. Madilim pa nga. Tignan mo, wala pang araw. Pero saan ka naman nakakita ng istasyon ng radyo? Namimigay na ng pera. Ha? Kung ikaw, madilim pa lang, Kuya Angel, may mahiwagang tunog na. Dito naman sa kalsada, may swerte na nahuli tayo nakatune in sa DZRH. At tignan mo yung kanyang cellphone. Ayan, naka-DZRH. Pangalan mo, Kuya? Michael Sina po. Kuya Michael, palagi kang nagdi-DZRH tuwing umaga. Opo. At sino pa rin mga announcer pag umaga? Angelo Palmones po. Kuya Angel Palmones. Kuya Angelo, ito dahil si Kuya Angel ang yung paborito, mayroon 1,000 pesos. Sige po, maraming salamat po sa umaga. Gusto ba sumali sa Mahiwagang Tunog? Magkano na, Kuya Angel, yung papremyo? 8. Hindi. 7. Mag-aabono pa ako. 7,000. 7,000. 7 pa lang. Ginagamit ng mga nurse. Yung Mahiwagang Tunog ngayong araw. Ano yun? Ha? Ano daw? Ipit? Pang-ipit sa buhok? Hindi. Hindi ba? Hindi. Gloves? Sabi, gamit daw sa Hindi, tanong mo, nagpatuli na ba sa kuya? Kuya, nagpatuli ka na? Nagpatuli ka na raw ba? Opo. Ginagamit ko yung pagpatuli. Gunting. Yan ang ginamit. Hindi. Pok-pok. Wait. Ang probinsya na, pok-pok lang. Kaya naman, buti lang, hindi ka man tumama dyan sa Mahiwagang Tunog ngayon. Meron ka na kakit 1,000 pesos. Lang, syempre, meron ka pang DZRH grocery, DZRH sa imbag na bigas, at DZRH t-shirt. Kaya para sa yan. Thank you, sir. Thank you na marami, sir. Thank you, sir Angelo Palmones, sir. Kasi kala niya kanina, hindi totoo. Pero yun, napunta siya dito sa Kalayaan, sa Barangay 201. Dito rin sa tabi ng Kalayaan National High School, dito sa Pasay City. Kaya naman sa mga nais mo na ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka na susunod dating winner sa DZRH Malakas Promo. RH6, Sherwin Battle Faro, DZRH, nasa Pilipinas, nasa Pilipinas. Sherwin, dyan ka lang? Diyan ka lang sa area na yan. Ngayon araw. Sige, okay. Yung ibang hindi pa siniswerte. Ha?
Hanggang mamaya? Mamaya. Sige. Yes, so kaya naman swerte mga taga dito sa may Barangay 201. Ito yung boundary kasi ng Pasay at Paranaque. Sa likod lamang ng runway ng NAIA. Oo. Yan, so sige. dun sa mga kapitbahay natin dito, malapit sa may Ka-Up Training Center. Nako. Antabayanan nyo po kami, mag-ikot kami sa may lugar ninyo. Tama, nandiyan ka sa NAIA, pabili ng 3 eroplano. Mamaya, sige, dadaling ko siyaan. Gusto mo yung ditiklop o yung di hagis? Ay, hindi, basta yung 3 ang pakpak. Pwede parang manok ha. Bakit? Ang tatay ko kontraktor, no? Naku, pasalamat ka, wala pa ako nakikita ditong butas sa kalsada. Kundi gagawin kong flood control project. Ayan. Tayo ba kuya may flood control Ikaw ba, eto estudyante, meron ka bang flood control project? Wala daw ganun sa school. Baka meron silang ghost project. Bibili lang yan ng project. Bibili ka ba na bond paper? Hindi, baka may ghost project. Para sa project. Ayan. Wala pa rin silang project na gano'n. Flood control project. Nagsasubmit ba kayo ng gano'n? Flood control project sa school? Opo po. Ano lang mga project nyo? Ano po? Opo. Kasi lang daw. Kasi project. Yung pala meron sila. Wala pa silang flood control project. Sherwin. Ay, nako. Flood control. Sherwin. Kapatid mo ba yan? Yung kausap mo? Ay, eto, kuya ko to eh. Hindi, eto ang nag-iisang anak ni EA. Eto si EA mo. EA, Medialdea, ang anak ni EA. Medialdea, nandito rin. Ayan, sa tindahan. Bigyan mo yung... Magbaong ka. Bigyan mo yung anak ni EA ng bigyan mo nga yung anak ni EA ng t-shirt. Ayun, no. Hindi, baon. Bigyan mo. Magkano baon niya? 100? Bigyan natin ng 500 na baon para... 500? Sige. Para kay Pata. Ano pangalan? Renzo. Si Renzo. Sige, bigyan natin. Renzo. 500. Ayan. Renzo, may baon ka na ngayon. Kita mo. Thank you po. Ayan. Anong grade na si Renzo? Anong grade ka? 8 po. Grade 8? Parang college na sa laki. Paano pag nag-college ka na, laki mo na. Grade 8 pa lang yan ha. Ganyan naman pag-aaral. Gumawa ka ng flood control project. Baka naman. Sherwin, tanungin mo muna si Renzo kung siya gusto niya bang maging engineer. Naku, ayun na nagbamadali. Umalis na, nagmadali. Oo, baka nga malate. Paano sisikat na yung araw? Magbubukang liway na. Magsisimula na yung klase dito sa Kalayaan. Ito yung Kalayaan National High School. Ayan, yung kanyang signage. Papunta sa eskwelahan. So, yun, papasok ng mga bata, magsisimula na ang pag-aaral para sa flood control project, ha? Tingnan nyo mag-aaral. May bagong kurso ngayon, ha? May bagong kurso ngayon na Masters in Public Project. Public Ghost Project pala yan, ha? Masters in Flood Control Project. Masters in Ghost Project. Yan, ako. Dapat yun din ang pag-aralan ng mga maraming bata ngayon, yung mga ghost project, tapos flood control. Ang OJT mo malapit lang, dyan lang sa Bulacan. Ang dami. Ang dami siya mapag-aaralan sa Bulacan. Ay, Diyos ko. Ay, nako. Ang mga nawawalang proyekto. Para si Kuya, nawala ka na sa tindahan. Ayun, sinubi yung sinubi na yung pera yun. Mahirap na, baka mamaya madisgrasya. Hindi, yung pera hawak-hawak. Bitawan niya. Sige. Ay, bigay mo na ibang premyo. Bigay mo na ibang regalo. Sa kanya na. Nasa kanya na. Sige. Okay. Pambaho ng mga bata. Pang-ulam, pambaho na kagad. Kompleto na. Maraming salamat. Saka maraming salamat din sa lahat ng mga tumututok sa DZRH kay Ponto rin na nagpapa-number 1 sa aming himpilan. Sa mga nais mo na ng 1,000 pesos sa akin tumutok sa DZRH, baka na susunod natin muna sa DZRH Malacash promo. RH6, Sherwin Battle Faro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash promo! Tuloy na tayo sa Bonifacio Market. Nandun si Edwin Duque na mamalengke. Edwin, anong latest dyan? Maipunta
Kuya Jel. Ang sarap babalik kapag ganito nakikita mong biglang bumaba yung mga presyo ng mga gulay. No? At isda. At ito nga palaya, tinignan ko, akala ko napaka-abot pa rin ng 300. Abay, meron ng 80 Kuya Jel at hanggang 100 pesos na lamang. Habang itong kamatis, at makakabili ka na rin ng 40 hanggang 60 pesos. Yung labanos na umabot ng halos 200, ngayon 100 pesos yung kilo. Habang talong na ang pinakamababa ay 120, meron ng 80 hanggang 100. Habang yung luya 140 hanggang 160 at 160 yung sibuyas. Yung presyo naman ng repolyo na halos umabot ng 200, nabibili mo ngayon ng hanggang 160 pesos. Maging yung carrots na 180 ngayon ay 120 bawat kilo. Yung pechay bagyo na umabot ng 180 ngayon ay 140. Ang Tagalog ay bumaba na hanggang 80 pesos. Habang yung patatas naman 40 hanggang 60. Ang sining laboy ko Angel na tumagal-tagal din ito naging 600. May yung medyo panat-panat na, masipili mo ng 520 at yung magandang klase ay 550 pesos na lamang. Ganon din ang siling panigan, merong 480 hanggang 520 pesos bawat kilo. At na broccoli na mabot ng 200 hanggang 250 ay 180. Ang siling makopa naman ay 220 pesos. Halos bumaba yung presyo ng gulay ay sa mga vendor. Depende ito sa supply. Kapag sagana ang supply ng bawat gulay, ay bumababa naman yung presyo, lalo na nitong mga nakarang halos bumawi na yung pagkalipas ng mga bagyo. Sa isda naman, ang bangos, yung wala ng 320 ng bangos, meron ng 280. Ang galunggong, nara sa 280 na rin. Habang yung yellowfin na umabot ng halos 320 ay 250. Meron pang 190. Ang pusit lumot, 270. Ang pusit kalawang 270. Ang panggalamanis naman ay 280 mula sa dating 320. Ang tilapia galing Batangas, 90 na lang hanggang 120. Ang bisurod tunay 260 mula sa dating 300. Lapu-lapu 280. Ang salay-salay naman ay 240 pesos. Sa presyo ng karne, 210 ang manok. Meron po ang nagbebenta ng 200 ko Angel dahil napakarami na raw supply maging ng karne ng manok, maging ng baboy na ang baboy ngayon ay 360. Ang kung may prosen naman ako nakita, 280. Yung pork chop, 360, giniling 360, ang pataulihan at unahan ay 330. Langyan po, 380 pesos bawat kilo. Doon sa mahilig sa kabayo, may 450, habang 500 naman sa kambing. Sa presyohan ng bigas, nag-umpisa ng 32 bawat kilo, pinakamura na yan. At ang pinakamataas ay 78 o 70, ang dinurado 80, ang malakit 80 pesos hanggang 100 pesos. Yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. Aris 23, Edwin Tuki nagulat sa DZRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas. Andiyan na si... sige. Sandali mag-commercial ako, Edjela. Relax ka na dyan at standby ka na rin, Jun Soter dyan sa Davao. 39, makalipas ang alas 5 umaga. 44 na makalipas ang alas 5 na umaga, ay nananakit naman yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkle, sumihina na ang kalamnan. Epekto daw po yan ng ating pagkakaroon ng dagdag na edad. Tumatanda na. Ipinakikilala po ang Ultaflex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaflex ay may HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscle, at glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaflex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas. Ang DepEd po na mahagi ng Edukahon Recovery Kit. Detalye na balita mo kay Edgel Parosa, RH52. Edgel, ano yan?
Angel. Yuhu. Angel. Yes, go. Angel. Sinimulan na ng Department of Education itong distribusyon ng edukahon na siyang magagamit ng mga estudyante para sa learning continuity o tuloy-tuloy na pag-aaral sa panahon ng sakulang mga kalamidad. Pinangunahan mismo ng Secretary Sani Angara ang paglulunsad ng edukahon nang siya'y bumisita sa May Tabaco National High School sa Albay kahapon. Lamang ng recovery kit kung tawagin ang mga kagamitang maaaring ipalitan sa mga nasirang school supplies at pangunahing learning materials. Mayroon din itong mga gamit na layo namang sumuport sa pagtuturo sa mga evacuation center, maging sa mga pansamantalang silid-aralan. Ayon sa kalihim, laging unang naapektuhan ng kalamidad ng mga mag-aaral at guro kapag naantalang klase tuwing may bagyo, baha o katulad sa una. Upang masiguro naman na magiging kapatay-pakinabang edukahon gagawing customized ng DepEd ang lalamanin sa kung sinong tatanggap at kung ano ang partikular na pangangailangan ng mga apektadong paaralan. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jel. Ikinatuwa naman Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang partnership ng Department of Education at DepEd at saka yung HOPE at iba pang pribadong kumpanya upang marisolba ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon kay Romualdez, sa mga ganitong hakbang ay tugma sa layunin ng Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang edukasyon sa pamamagitan ng whole of nation approach. Ang Generation Hope program ng DepEd ay tumatanggap ng suporta mula sa mga kumpanyang gaya ng SM, Penshop, Grab, IB, Carmen's Best, Sonny's at Banco de Oro upang makapagpatayo ng mga bagong silid-aralan sa buong bansa sa ilalim ng pagtutulungan ng gobyerno at ng pribadong sektor. Itinatag ito noong 2012 ni Nanette Medvedpo. Ang Hope Group ay binubuo ng Generation Hope Incorporated at Friends of Hope kung saan ang lahat ng kita mula sa kanilang mga produktong Hope in a Bottle at Hope in a Box ay nilalaan sa pagtatayo ng mga silid-aralan at pagtustos sa iba pang social projects. Sa ngayon, ang Hope pala ay nakapagtayo na ng 144 classrooms at nakakatulong sa 52,000 na mga mag-aaral sa buong bansa. 21 distress sa OFWs mula sa Israel. Balik Pilipinas na. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ligtas na nagbalik Pilipinas ang 21 distressed overseas Filipino workers mula sa Israel sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon ngayon sa gitnang silangan. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, sakay ng Gulf Air Flight GF-154 lumapag ang mga Pilipino sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa ilalim ito ng repatriation program ng gobyerno sa pagtutulungan ng OWA, Embahada ng Pilipinas, maging ng Department of Migrant Workers. Pagdating nila sa paliparan, sinalubong sila ng mga kinatawan ng DMW at OWA at inabutan ng agarang tulong. Kabilang na ang tulong sa pinansyal, medical check-up, imigrasyon, transportasyon, hindi ng accommodation para sa pansamantalang tutuluyan habang inaasikaso ang kanilang pagbabalik sa kanilang lalawigan. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga kinauukulang ahensya upang masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang bansa. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. May mensahe naman si Senator Bongo sa mga uniform personnel, huwag matakot gampanan ang tungkulin, unahin ang kapakanan ng kapwa. Ito ang panawagan ni Senator Bongo sa mahigit 800 mga bagong Fire Officer 1 na nagtapos ng National Fire Training Institute sa Calamba, Laguna. Ipinaalala ni Senator Go sa mga nagtapos, sakripisyo ang katumbas ng kanilang magiging serbisyo sa bayan. Tiniyak naman ang mababatas na bilang chairman ng Senate Committee on Public Order, ipaglalaban niya ang kanilang karapatan bilang mga first responders. Si Senator Go ang may akda ng Republic Act 12177 na nagtatakda ng libreng legal assistance sa mga uniform personnel kabilang na ang mga bumbero. Ilalaban din ng senador ang panukalang batas na magbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga uniform personnel na nasasawi sa ngalan ng tungkulin. Isang linggo nandun ako sa nasunugan sa Paranaque, sa Davao, kasama yung mga bumbero rin po. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang nangangailangan po ng tulong ang ating mga kababayang Pilipino. Yan po ang nakagawian ko noon, serbisyo at serbisyo po. Congressman Paulo Duterte tumugon sa hamon ni Manila Congressman Benny Abante kaugnay ng flood control projects. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, tumugon si Congressman Paulo Duterte sa hamon ni Manila Representative Benvenido Bini Abante Jr. kaugnay ng flood control project sa Davao City. Ayon kay Duterte, lahat ng proyektong inalaan para sa kanyang distrito ay maayos na ipatupad at tatapos. Kaugnay nito, kanyang inatasan ng Department of Public Works and Highways, District and Regional Offices na ibigay ang opisyal na datos at halaga ng mga proyekto upang maging malinaw ang usapin. Dagdag pa ng kongresista, walang bumabagsak na flood control project at ghost project sa Davao at ang mga pagbaha ay agad ding humuhupa. Aniya, maaaring humingi ng kopya ng mga record ang sinumang Davaoenyo mula sa DPWH kaya't hindi kailangan pangalanin ang kanyang kapatid na si Mayor Sebastian Basti Duterte sa naturang isyo. Kasabay nito, hinamon din ni Duterte si Abante na ipaliwanag kung paano ito nakaupo bilang kongresista kahit natalo sa nakaraang halalan. Binigyan diin ni Congressman Pulong Duterte na imbis na questionin ang mga proyekto para kapakinabangan ng mga taga Davao, mas narapat ipaliwanag ni Abante ang kanyang posisyon sa Kongreso. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng mga netizen ang ilang kaanak ng mga politikong sobrang marangya ang pamumuhay base naman sa kanilang mga online posts. Kasunod nito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos na sa ilalim sa lifestyle check ang mga kawani at mga opisyal ng gobyerno. Kabilang narito ang kaanak ng isang politiko na nagflex ng kanyang biyahe sakay ng private jet at pagbabakasyon sa iba't ibang bansa. Pinuna na din ng mga netizen ang mga mamahaling gamit ng isang politiko tulad ng relo, bag at sapatos. Ayon sa Youth Watchdog Movement na Good Government PH, may pananagutan din pati pamilya ng mga government official na lalabag sa Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nagahanda ng National Food Authority na isa lang naman sa auction ang hanggang 60,000 metric tons ng aging rice tax sa susunod na buwan o hanggang sa Oktubre. Layunin nito na maiwasan ang pagkasira ng bigas, mapaluwag ang NFA warehouses at masuportahan ang supply ng bigas sa gitna ng pansamantalang suspensyon ng rice importation. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na siyang chairman ng NFA Council, tugma ang hakbang na ito sa utos naman ng Pangulong Bongbong Marcos na ihinti muna ang rice importation sa loob ng 2 buwan simula sa Setyembre upang maiangat ang presyo ng palay lalong-lalo na sa kasagsagan ng anihan. Sinabi ni Laurel, tatlo ang layuning makakamit sa naturang hakbang: iwasan ang kakulangan ng supply, makapagbigay ng espasyo para makabili ang NFA ng mas maraming palay mula sa lokal na magsasaka at mapigilan ang pagkasira ng mga lumang bigas. Bagay naman ang public auction, bibigyan muna ng prioridad ng ahensya ibang ahensya ng pamahalaan na makabili ng bigas ngayong Setyembre. Saka lamang i-auction ng NFA 2 buwan. Ang mga aring i-auction ng NFA ay mga bigas na 2 buwang gulang na o mas matanda pa. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaking nakatali ang 4 kamay natagpuang patay sa loob ng isang hotel sa Cubao, Quezon City. Detalye ng balita mula kay Mal Gonzalez. Mal? Kuya Angel, tukuhan at wala ng buhay nang matagpuan ng lapi na isang lalaki sa ikatlong palapag ng isang motel sa Aurora Boulevard, Corner, Annapolis Street, kagabi. Ayon kay Police Master Sergeant Randy Pantilanan ng Cubao Police Station 7, bawang nakataling mga kamay at pakalang di pa nakikilalang biktima. Sa isang ng investigasyon, discovery na din ng lalaki matapos na hindi ito sumasagot. Nagtawagan ito at katakin ng mga staff na banggit na hotel para mag-check out. Inalam pa ng Criminal Investigation and Detection Unit ng QCPD kung sino ang kasama ng biktima at kung may batang pumasok sa kanyang inipang kwarto nang mag-check din ng lalaki na tinatawang nasa edad 30 hanggang 35 taong gulang. Ako si Val Gonzalez, DZRH, nasa Pilipinas, nasa Pilipino. Maraming salamat, Val. 6 na minuto na lamang bago mag-6 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Sherwin, may nagko-comment dito, wag daw puro tindahan at saka rinderya pinupuntahan mo.
dapat daw yung mga bahay-bahay. Ayan, magagawa natin kung sila yung malakas ang radyo. Wala na akong binibili. Hindi naman una namimili si Sherwin. Ano? Basta yung unang madaanan niya doon sa lugar na may malakas na radyo, telebisyon, yun ang bibigyan ng premyo at saka regalo. Ano, ha? Swerte siguro. Maaga nagbubukas yung mga karinderya. Ayan, ha? Lakasan yung radyo, telebisyon dyan sa may area. Nasa may Pasay, di ba? Si Sherwin. Mamimigay lang naman ng pera yan, eh. Hindi ko galing sa kontraktor yan, ha? Hindi ko galing sa ano yan, sa Ghost Project. Pinagpapaliwanag ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang Department of Agriculture kaugnay ng delayed na pamamahagi ng fertilizer subsidies para sa mga magsasaka. Ayon kay SINAG Chair Rosendo So, nangangamba sila na baka mauwi lamang sa ghost deliveries ang nasabing subsidiya kung totoo talaga ito. Hanggang ngayon daw kasi hindi pa nakatatanggap ng fertilizer subsidy ang mga magsasaka ng Ilocos, Cagayan Valley at Mimaropa na dapat sana noong Hunyo pa nila natanggap. Hala? O yung pagsisimula ng planting season. Kinumpara naman iso ang mas mabilis na pamamahagi nung nakarang taon sa pamamahagi ng fertilizer subsidy kung ikukumpara ngayong taon. Iginit ni So na walang anumang dapat na maging dahilan o sagabal sa pamamahagi ng fertilizer lalo na't nakuha na ang kontrata noon pang Mayo. Si Kasendo naman nangako na nga ng fertilizer subsidy, gusto nyo matupad pa. Maganda umaga, Pilipinas! Darating din yan, Kasendo. Aprobado na ng gobyerno ang isang batas na nagbabawal ng paggamit ng mobile phone at iba pang digital device sa loob ng silid-aralan. Layunin ng bagong regulasyon na sugpuin ang patuloy na pagtaas ng paggamit ng social media ng mga kabataan. Batay sa datos ng Education Ministry, hindi ho pala ito Pilipinas. Sa South Korea ho pala ito. Ano, ha? Batay po sa datos ng Education Ministry ng South Korea, humigit kumulang sa 37% ng mga mag-aaral sa junior at senior high school ang nagsabing negatibong naapektuhan ng social media ang kanilang araw-araw na buhay. 22% naman ang nakararamdam ng pagkabilisa kapag hindi nakakagamit ng kanilang social media accounts. Gayunman, may ilang grupo ng kabataan at mga human rights supporters ang tumututol sa naturang batas sa South Korea. Hindi ko sa Pilipinas, ha? Dahil sa maaari manong itong lumabag sa digital rights at freedom ng mga mag-aaral. May ganun pala, no, ha? Freedom, digital rights and freedom. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito. Happy weekend! At tanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula sa aral ni C.S. Lewis. Para makuha natin yung buong pangalan ng ating pinagkunan ho ng quote natin ngayong araw na si C.S. Lewis o Clive Staple Lewis. Siya pong British writer. Ang sabi niya, one of the most cowardly thing ordinary people do is to shut their eyes to facts. 2x2 at ACS Balita ang susunod na ACS na umaga. This time check is brought to you by